Advokasya niya ang ipaglaban ng karapatan ng mga kababaihan at kabataan, hinihikayat silang magpakatatag at huwag manatili sa mga abusadong relasyon. Lingid sa kanyang kaalaman, siya mismo ay malalagay din pala sa ganoong sitwasyon, pero yun nga lang, iba ang pinili niyang gawin. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Para sa kasong tatalakayin natin ngayon, dumako naman tayo sa Johannesburg na kinokonsiderang pinakamalaking syudad ng South Africa. Ayon sa karamihan, tahanan ito sa pinakamagandang karanasan sa lungsod, mga restaurant at entertainment sa bansa. May populasyon itong higit sa 8 milyong katao at dito rin nakatira ang dalagang nagngangalang Karabo Mokoena. Ipinanganak si Karabo noong March 27, 1995 sa kanyang mga magulang na sina Thabang at Lorraine na mas kilala rin sa palayan na Lolo. Lumaking malapit sa pamilya ang dalaga, lalo na sa kanyang mga kapatid na palagi nila sinusuportahan ang isa't isa sa kahit anumang bagay. Kilala ang dalaga bilang alalahanin, mapagmahal na tao na may mapagbigay na puso at magalang sa lahat. Maliban pa doon, matalino din ito at may likas na kasipagan sa pag-aaral. Pagka-graduate niya ng high school noong taong 2014, nag-enroll naman ito sa Regenesis Business School para simulang magkolehiyo at kumuha ng kursong business studies. Kasabay din ang part-time niyang pag-aaral na ito, nakakuha rin siya ng kanyang aviation license mula sa AAFSA. Dagdag pa doon, passionate ito sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga kababaihan at mga bata. Bagaman ito ay isang laganap ng problema at issue sa buong mundo, sa South Africa, masasabi mong pangmakalumang panahon pa din ang pagtrato nila sa mga kababaihan. Sa kadahilanan ito, naging panatanan niya ang manindigan para sa mga karapatan nila kung saan madalas din siyang mag-volunteer sa Frida Hartley Shelter. Doon, nagbibigay siya ng mga talumpati para sa mga kababaihang nakaranas ng mapang-abusong relasyon upang i-educate at i-encourage sila na hindi nila kailangang manatili sa ganoong sitwasyon habang buhay. Sa katunayan, sa pagka-passionate niya sa kanyang ginagawa, pinangarap rin nga niyang makapagsimula balang araw ng isang non-governmental organization o di naman kaya ay isang charity para sa ganoong layunin. October 2016, habang siya ay nag-aaral pa din ng kolehiyo, nakilala naman niya ng panahong ito ang isang binatang nagngangalang Sandile Manso. Isa itong forex trader sa syudad at nakatira siya banda sa Emberley. Una itong kumuha ng kursong graphics design pero hindi niya nga lang ito tinapos at pinili niyang mag-focus sa forex trading. Sa labas, mukha itong isang taong masayahin at madaling pakisamahan dahil siya ay may malakas na karisma, relihiyoso at may marangyang buhay. Sa edad na 29 years old, may 3 na itong mga anak pero hiwalay na nga lang siya sa kanyang asawa at hindi na rin ito nakikipag-ugnayan sa kanila. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagiging relihiyoso, mukha itong isang taong may moral at mga mabubuting values. Para naman sa kanyang kayamanan, nagkaroon ito ng maraming pera dahil sa natagpuan niyang tagumpay sa pagpapatayo ng sariling binary options trading company na tinawag niyang $1 trillion legacy. Dahil sa negosyo niyang ito, nagagawa niyang bumili ng mga branded na damit, isang limited edition ng Mercedes-Benz, at tumira sa mamahaling Sandton Sky Apartment Complex. Sa mga kadahilanang ito, kasama na ang nakakahumalin niyang personalidad, unti-unting naging malapit ang loob nila ni Karabo sa isa't isa. Nakita niyang mabuting kalooban ng binata at naging bonus pa ang nakakaangat niyang buhay. Mabilis na nakapagpalagayan ng loob ang dalawa na di tumagal sila ay naging magkasintahan. Gustong-gusto ni Sandile ang malakas na personalidad ni Karabo. At sa mga mata ng publiko, mukha silang isang power couple na matagumpay sa kanilang karera. Isang buwan sa kanilang relasyon noong November 2016, umalis na si Karabo sa kanilang tahanan upang tumira kasama ni Sandile sa kanyang apartment. Gayunpaman mula din noon, mabilis naging magulo ang kanilang relasyon dahil ibang-iba ang totoong pagkatao ni Sandile kumpara sa pinakilala niya kay Karabo.
At sa kabalintunaan ng kapalaran, mahahanap ng dalaga ang kanyang sarili sa mga kamay ng isang taong mahigpit niyang pinangaral na iwasan ng mga kababaihan sa shelter. Kalaunan, ilang linggo bago magpasko noong taong 2016, dito unang lumitaw ang mga senyales ng domestikong karahasan. Ibinahagi ni Carabo sa kanyang mga kaibigan na isang beses nang sila ay nagkaroon daw ng pagtatalo, itinapon ni Sandilay ang kanyang telepono at itinulak din siya sa pader. Pagkalipas lang din ng 3 buwan, noong March 2017, lumala pa ang pananakit nito sa kanya na nang panahon namang ito, nagpapadala na siya ng larawan sa kanyang mga kaibigan ng mga pasa sa kanyang katawan, mga mensahe tungkol sa detalye ng mga pag-atake ng nobyo at pati na rin ang emosyonal na pang-aabuso nito sa kanya. Minsan pa nga daw, dinuduroan siya nito habang pinagsasabihan ng masasakit na mga salita. Ang mga kwento ng kababaihang pinaglalaban niya dati ay pinagdadaanan na rin niya ngayon. At kung maaalala ninyo, tinuturuan pa niya ang mga ito na maglakas loob na umalis sa mapang-abusong relasyon, pero ngayon, halos hindi rin niya maalis ang kanyang sarili sa impyernong kanyang pinasukan. March 27, 2017, dito naman nagsimulang mawasak pa ng lubusan ang kanilang relasyon. Nang umagang iyon, sinusubukan siyang kontakin ng kanyang pamilya at mga kaibigan upang batiin sana para sa kanyang kaarawan. Yun nga lang, hindi ito sumasagot o nagre-reply man lang at ang dahilan nito, siya ay nasa hospital. Dito magal pagkalipas ng ilang oras, natawagan rin niya ang kanyang pamilya at ipinaalam niya sa kanila ang kanyang kinaroroonan. Muling tinapon di umano ni Sandilay ang kanyang telepono pero ng pagkakataong iyon, tuluyan na itong nawasak. Sinabi niya sa kanyang ina na binubugbog siya ng nobyo at kitang-kita ito sa mga pasang natamo niya sa kanyang mga braso, lieg at black eye. Nang puntong iyon, nagdesisyon na siyang mag-file ng reklamo laban kay Sandilay pero nang pumunta na siya sa estasyon sa hindi niya inaasahan, napag-alaman niyang nanggaling na rin pala ang nobyo doon ng parehong araw at nag-file ito ng reklamong pang-aasulto laban naman sa kanya. Kaya dahil doon, tuluyan na niyang hiniwalayan ang nobyo at napagtanto na rin niya sa wakas kung gaano ito kademonyo. Di tumagal, bumalik din siya sa bahay ng kanyang mga magulang upang mailayo ang sarili kay Sandilay at gusto ko mang sabihin na dito na nagtatapos ang kanyang kwento pero sa kasamang palad, hindi pa ito ang katapusan. Kung iisipin, marami na siyang tiniis na hirap sa kamay ni Sandilay na sana naging sapat na iyon para magpasya siyang lumayo na ng tuluyan. Gayunpaman, habang siya ay naging malaya pa ng puntong iyon, hindi rin ito tatagal. 2 linggo pagkatapos ng kanyang kaarawan, hindi na pinansin ng pulisya ang inihain ng reklamo ng dalawa, nagsasabing wala silang oras upang makisali sa mga away ng magkasintahan. Kinainisan iyon ni Carabo pero at least unti-unti nang nawawala ang mga pasa niya sa kanyang katawan. Dagdag pa doon, desidido na rin itong ipagpatuloy ang kanyang buhay, kaya ng gabing iyon, nagdesisyon itong mag-enjoy kasama ng kanyang mga kaibigan sa isang nightclub sa syudad. Maayos naman ang pagsisimula ng kanilang gabi at nag-inuman sila habang may tumutugtog na musika. Subalit pagkalipas lang ng ilang minuto, dumating din sa club ang waring santo na si Sandilay. Dumayo rin ito doon kasama ng kanyang mga kaibigan pero hindi na ito nakapagtataka masyado dahil palagi naman ito sa nightclub na iyon at malapit lang din ang lugar sa kanyang apartment. Yun nga lang, sa kabila ng paulit-ulit na pagpapaalala ng kanyang mga kaibigan na huwag niya nang pansinin ang kanyang dating nobyo, pinagpatuloy pa rin ni Carabo ang pakikipag-usap sa isa. Nagsimula silang mag-usap kagaya ng dati hanggang unti-unti na namang itong nahila pabalik ng nakakahumaling na karisma ni Sandilay. April 27, 2018, tinawagan ni Carabo ang kanyang ina upang magpaalam na lalabas daw sila ni Sandilay ng gabing iyon at labag pa sa kagustuhan ng ina, ipinaalam niya rin na baka doon na siya magpalipas ng gabi sa apartment nito. Pero yun na ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Sa kanilang date ng gabing iyon sa parehong nightclub, dinala sila ng kanilang pag-inom at dating damdamin sa isa na namang malaking pagtatalo. At kagaya ng dati, umabot sa pisikalan ang kanilang pag-aaway. May umawat naman sa dalawa pero kitang-kita pa rin di umano sa mga itsura nito ang tensyon sa pagitan nila. At nang walang nakakaalam kung bakit, pero umalis pa din si Carabo sa club kasama ni Sandilay
patungo sa kanyang apartment. Sa CCTV footage na ito, makikita ang dalawa na papasok sa lobby ng Sky Apartment mga bandang 2:48 ng madaling araw sa April 28. Sa buong video, hindi nag-uusap ang dalawa pero baka sa mukha ni Carabo ang pagkainis at na hindi ito nasisiyahan sa mga nangyayari. Sa kasamang palad, yun na rin ang huling beses na nakita si Carabo ng buhay. Umaga ng April 28, lumalim pa ang pag-aalala ni Lolo sa anak dahil hindi pa rin ito nakakabalik sa kanilang bahay. Sinubukan na niyang tawagan ang telepono nito ng ilang beses pero hindi rin ito sinasagot ng kanyang anak. Totoong nakausap niya ito sandali kagabi pero ayon sa kanya, parang bumubulong daw ang tono nito habang nagsasalita na hindi siya pwedeng makipag-usap ngayon. Nang puntong iyon, kinutuba na siya na may mali sa mga nangyayari dahil ibang-iba ang katahimikan ng anak mula pa kagabi. Ang sunod niyang tinawagan ay ang numero ni Sandile at tinanong niya ito kaagad kung nasaan si Carabo. Pagkarinig niya ng boses ng ina ng dating nobya, halata raw ang kanyang pagkagulat, gayunpaman mabilis siyang sumagot na wala siyang ideya kung nasaan ito dahil umalis na daw ito sa kanyang apartment noong isang gabi pa. Samantala, upang makatulong naman sa paghahanap sa kanyang kapatid, nagpa siya nang pumunta si Bontley sa Santon Sky Building at nagtanong sa mga staff kung nakita ba nila si Carabo. Sumagot naman sila na wala pero meron daw silang nahanap na bagay na pagmamay-ari nito. Ayon pa sa kanila, nahanap ni umano ng isang janitor sa building ang ID at passport ng dalaga sa isang basurahan. Ang basurang tinutukoy niya ay nakapaloob sa isang itim na trash bag at iniwan lamang ito sa tabi ng elevator. Nagdulot naman ng matinding pag-aalala ang nadiskubre nilang iyon sa pamilya ni Carabo pero sa kabila nun, wala na silang nahanap na iba pang clue kung saan ito maaaring pumunta. Bago natapos ang araw, nagpasya na silang mag-file kaagad ng missing persons report sa estasyon. Ngunit sa kung anong dahilan, inabot pa ng 2 araw ang mga otoridad para kumpletong maproseso ito. Maliban pa doon, sadyang mabagal din ang kanilang aksyon sa buong pagtakbo ng kaso. Sa pagnanais ng pamilya at mga kaibigan ng dalaga na mapabilis ang paghahanap rito, nagpakalat na sila sa social media ng mga post at iyon ay nakatulong ng malaki upang makakuha ng atensyon ang kaso ni Carabo. April 29, 2018, si Lolo na halos 2 araw nang hindi nakakatulog ay nagdesisyon na mamuling tawagan si Sandile, magtanong kung nasaan si Carabo at kung anong ginawa niya rito. Hindi naman niya intensyon na paratangan ito na may ginawa siyang masama sa anak, pero ang sagot daw nito sa kanya ay sadyang nakakapagduda. Saad pa ni Sandile, hindi daw niya alam kung nasaan si Carabo at hindi niya di umano ito pinatay. Ang isang bagay pang napansin ng mga kaibigan ni Sandile nang isang beses na binisita nila ito sa kanyang apartment ay ang parang malaki at basang mansya daw sa carpet ng kitchen area. Subalit nagpaliwanag lang ang isa na nasira ang kanyang ref kaya nag-leak iyon sa carpet. Gayunpaman, sa kabila ng mga ebidensyang ito, sa panahong nakahabol na ang pulisya sa mga update ng kaso, April 30 na at 3 araw na ang nakalipas mula nang nawala si Carabo. Kaya nang pinuntahan na sana nila si Sandile upang interviewin ito, wala silang inabutan sa apartment. Tinawagan din nila ang kanyang telepono kung saan sumagot naman ang binata pero ayon sa kanya, baka mga hapon na raw siya makakauwi dahil may pinuntahan pa siya sa ibang bayan. Nagpasya na lamang ang pulisya na maghintay sa loob ng building kasama ng ina ni Carabo at habang naghihintay, kinausap rin nila ang mga staff doon at humingi ng mga CCTV footage na agad naman nilang ibinigay. Ang video na iyon ay ang magiging mahalagang ebidensya sa kaso dahil kalaunan, madidiscover nila na isang araw pagkatapos mawala ni Carabo, mga bandang 9:57 ng gabi noong April 28, may hinihilang basurahan si Sandile palabas ng kanyang apartment. 10 minuto pa ang lilipas, muli itong namataan sa CCTV, bitbit ang parehong basurahan, hila-hila ito patungo sa garahe sa baba kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. 10:29 ng gabi, nagmaneho ito palabas ng garahe patungo sa hindi pa nalalamang lugar. Kagaya ng nabanggit ko kanina, sinabi ni Sandile na naniniwala siyang umuwi ng gabing iyon si Carabo at hindi na daw tumagal sa apartment niya pagkatapos nilang pumunta sa club. Pero ngayon, nag-iba na naman ang kanyang kwento.
Sinabi niya sa pulisya na sumakay daw sa isang flight si Carabo papunta sa London, pero ang paliwanag niyang ito ay dumagdag lamang sa pagdududang nararamdaman ng lahat laban sa kanya. Hindi lamang pinasawalang katotohanan ng CCTV ang una niyang bersyon ng mga pangyayari, kundi pumalpak din ang pangalawa niyang paliwanag dahil ang passport at ID ni Carabo ay natagpuan sa basurahan. Kaya paano siya makakalabas ng bansa kung hindi niya dala-dala ito? Dahil doon, muli siyang pinatawag ng pulisya para questionin habang nagtungo din ang ina ni Carabo sa estasyon upang humingi naman ng update sa paghanap sa kanyang anak. Sa mga oras na iyon, hindi na talaga ito mapakali sa pag-aalala, balisa at nakakaramdam ng takot sa posibilidad na baka hindi na niya muling makita ang anak. Pagkalipas ng isang oras na paghihintay, tinawag siya ng isang officer at dinala sa isang kalapit na kwarto. Doon ipinaalam nila sa kanya ang balitang kailanman ay ayaw niya sanang marinig. Kinumpirma ni Sandile na patay na nga daw si Carabo. Pagkatapos ng kanyang konfesyon, iba't ibang version ng pangyayari ang nagmula kay Sandile, pero sa lahat ng ito, mariin niyang itinanggi na responsable siya sa pagkamatay ng dalaga. Gayunpaman, aminado ito na siya raw ang naglipat ng katawan ni Carabo at itinapon sa isang kalapit na lugar sa Bramley na isang distrito din sa Johannesburg. Mga 7 kilometro ang layo nito mula sa Sandton. Dinala rin niya ng parehong araw ang pulisya sa lokasyon, ngunit pagdating nila doon, wala na ang katawan nito sa iniwanan niyang pwesto. Ang nandoon na lamang ay maliit na hukay na nagpapakita ng bakas ng pagsunog ng kung anumang bagay. Gawa noon, formal nang inaresto ng pulisya si Sandile para sa pagpatay kay Carabo. Dumaan pa ang ilang araw, may maikokonekta ang pulisya ng Bramley sa kaso ni Carabo at sa lugar kung saan sinabi ni Sandile na itinapon niya ito. Nagsagawa kasi ang forensic team nila ng DNA test sa isang sunog at halos hindi na makilalang katawan na siyang natagpuan nila sa lugar ilang araw ang nakakaraan. At sa unang linggo ng Mayo, nakumpirma ng DNA na ang katawang iyon ay ang nawawalang dalaga na si Carabo Mokoena. Sa pagkakadiskubre ng bangkay, si Sandile na nakadetain naman sa kulungan ay muling nagbago ng kanyang salaysay. Hindi lamang niya itinangging nagbigay siya ng confession sa pulisya, kundi inakusahan rin niya ang mga ito ng pagsisinungaling at sa pag-frame up sa kanya bilang ang salarin. Di tumagal, nagbigay siya ng bagong bersyon ng kwento at ayon sa kanya, pagka-uwi niya di umano mula sa trabaho noong April 28, natagpuan niya ang wala ng buhay na katawan ni Carabo sa loob ng kanyang apartment. At sa tingin daw niya, kinitil ng dalaga ang sariling buhay. Natakot lang din daw siya na baka sisihin siya ng mga tao dahil sa pagkamatay nito, kaya niya niligpit ang katawan ng dating nobya. Bago ang paglilitis, humarap si Sandile sa 3 kaso, isa para sa premeditated murder, ang isa para sa defeating the ends of justice, at ang panghuli ay assault with intent to cause harm. Sa kabila din ng napakarami niyang bersyon ng kwento, ginawa pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang madelay ang trial. Maliban pa doon, hindi rin ito nag-atubiling siraan ang dating nobya sa publiko. Sa pagtakbo ng paglilitis, napuno naman ang mga daanan sa labas ng korte ng mga nagpoprotestang kababaihan para ipaglaban ang hustisya para kay Carabo. Ang mga sigawan nila ay naririnig sa halos buong bahagi ng building at sinigurado nilang maririnig ng lahat ang masakit na katotohanan sa hindi patas na pagtrato sa mga babae sa kanilang lugar. Sa 2 araw ng paglilitis, nagsalita naman si Sandile sa harap ng korte at kagaya ng inaasahan, ginawa niya ang lahat upang magpinta ng larawan na siya ay isang mabuting tao. Saad pa niya, ang tanging bagay lang daw na guilty di umano siya ay ang pagsubok na tulungang makabangon ang isang tao. I was a positive influence in her life. All these things about homes and stuff, I inspired her to start those things. I was the one who was helping her set up NGOs. I've had experience setting up NGOs. I tried to be a positive influence in her life, but it's unfortunate that I came into her life at a point where things were already bad. So yeah, maybe I'm guilty of trying to build a person and being the last one there when she collapsed, you know. So the truth of the matter is I tried my best. During sa paglilitis, humingi ang judge ng dagdag pang ebidensya at paglilinaw.
para sa CCTV footage na nagpapakita kina Carabo at Sandile sa loob ng kanyang apartment complex lobby. Kaya ang eksperto naman mula sa hindi bias na party ay sinuri ng mabuti ang mga video at ipinaliwanag ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa mga hurado. Kinukumpirma din ito na kung hindi siyang totoong pumatay kay Carabo, marami pa sana siyang pagkakataon para i-report ang pagkamatay nito sa pulisya o kahit sa mga staff man lang sa building. Subalit kabaliktaran noon ang kanyang ginawa at pinili niyang pagtakpan ang pagkamatay nito. Sinubukang gumawa ng mga alibay at nagsinungaling pa na bumiyahe daw ang dating nobya sa London. Ito ang kumumbinsi sa mga hurado na masiguradong siya nga ang pumatay sa dalaga at wala nang iba pa. May 3, 2018, hinatulang guilty si Sandile Manso para sa lahat ng kasong isinampa sa kanya at kabilang na doon ang pagpatay kay Carabo. Nakatanggap din siya ng sentensyang 32 years na pagkakakulong at idiniklarang hindi nararapat na makatanggap ng parol. Paglalarawan pa ng judge kay Sandile, isa itong demonyo na nagtatago sa kanyuan ng isang anghel, pero ang katotohanan ay wala raw itong puso. Dahil dito, nararapat lang daw na makatanggap siya ng malupit na parusa. Sa pagtatapos ng palilitis, hindi man lang nagpakita si Sandile ng pagsisisi kahit konti o nagnais man lang na humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Napag-alaman din nila during sa trial na ang marangyang buhay nito, kumpanya at iba pa ay puro kayabangan lamang dahil ang totoo, lubog ito sa ilang libong dolyar na utang. Dagdag pa doon, maraming tao din ang lumabas upang ibahagi na naloko sila ni Sandile para sa pera. Ang perang iyon ay ang ginamit niya para bumili ng apartment at mga sasakyan para lamang ipakita na siya ay mayaman. Si Carabo ay isang matalino at mabait na dalaga na may magandang kinabukasan sana para sa kanyang buhay. Pinaglalaban niya ang mga karapatan ng mga kababaihan at kabataan, pero sa kasamang palad, nakatagpo rin siya ng isang lalaking nagdala sa kanya sa impyerno at ito pa mismo ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Siguro nga, hindi mo malalaman kung gaano kahirap lumabas sa isang abusadong relasyon kung hindi mo pa ito napagdaanan. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.